Parang kay Banatbay. Kita nyo mga kababayan, parang si Banatbay. Nagre-reklamo siya. Ano ba yung nireklamo niya, Ken? Aba, mga kababayan, nagreklamo si Banatbay, bakit daw kinasuhan ni Trillanes? Parang, alam nyo naman mga DDS ang hilig magreklamo. Una, mga kababayan, ganito po yan. Sabi ni Banatbay, bakit daw kinasuhan siya ni Trillanes, bakit hindi daw kinasuhan si Jessica Soho? Ganito po kasi ang nangyari. Banatbay, gusto ko lang reaksyonan na mga kababayan. Kung naalala nyo po, mga kababayan, i-play ko muna dito, tapos panuorin ninyo mga kababayan, kung bakit si Banatbay nagreklamo. Kasi ganito po, pakinggan nyo mga kababayan. Kinasuhan kasi siya ni Trillanes ng cyber libel. Dahil sa mga ginawa nilang intriga laban kay Trillanes. Ngayon, sabi ni mga kababayan ni Banatbay, bakit kami kinasuhan? Bakit si Jessica Soho? Nag-interview din naman hindi. Kasi explain ko sa iyo Banatbay, alam ko naman bubo ka, pera lang naman habol mo dyan. Kunwari ka pang concern kay Digong, kung wala kang revenue, di ko naman concern dyan. Tigil-tigilan mo nga kami Banatbay. Kasama kita noon pa, kilala kita. Ngayon mga kababayan, ganito po. Si Jessica Soho, alam mo kung bakit hindi siya kinasuhan? Kasi ganito kasi Banatbay, Ang magkaiba kasi yung bias sa hindi Magkaiba yung bias sa hindi bias. Ganito po. Mga kababayan, nag-interview si Jessica Soho sa side ng nagpakilalang 18 Marines. In-interview niya. Doon, inisa-isa ni Jessica Soho in-interview, minsan mali ang sagot, minsan hindi tugma. Pero, inintindi ni Jessica Soho yon. Pagkatapos ni Jessica Soho na interview sa mga 18 Marines, in-interview din si Trillanes. Ang ibig sabihin nun, both side ng nag-akusa at inakusahan, in-interview niya, ibig sabihin, hindi siya bias. Fair. Patas siya. Banatbay. Kaya hindi kinasuhan ni Trillanes si Jessica Soho kasi in-interview niya yung nag-akusa na 18 Marines, in-interview din niya yung inakusahan na si Trillanes. So, nakita yung side ng 18 Marines at narinig ang side ni Trillanes. So, ang tawag doon ay fair. Fair. So, ngayon mga kababayan, si Banatbay, alam niyo kung bakit nakasuhan? Kasi ang in-interview nila, yung 18 Marines lang, bakit hindi nila interview si Trillanes? Diba? Yun ang tanong. Mag-interview ka para masabihan kang hindi bias, interviewin mo rin yung inakusahan. Hindi yung 18 Marines tapos salita ng salita, Trillanes. So kung nakay Trillanes lang para lahat ng delivery, bakit ang daming pangalan dun sa affidavit? Ang dami-daming pangalan dun sa affidavit, tapos puro lang Trillanes yung topic. Diba? Kaya nakasuhan kayo. Yan ang totoo, Banatbay. Alam mo naman, bobo ka, Banatbay, noon pa. Kaya nga tumabingi yung mukha mo mukhang pera mukhang 5 pisong na yupi. Diba? Yun ang totoo, Banatbay. Kaya ka nakasuhan. Kasi hindi ka fair. One-sided ka Kaya nga tabingi mukha mo Diba? Dinimanda na nga po ni Trillanes na naman. Ibig sabihin, second time around. Ang lupit mo talaga, Trillanes. Pangalawang beses na naman. Nag-ahin ng reklamong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 umanong ex-marine. Una-una, hindi nga sila 18 nun. Diba? Kita nyo? Ultimo sa bunganga mo lumabas, hindi sila 18. So, asan yung sinasabi yung 18 Marine sila? Ba lumabas sa bunga niya, hindi sila 18 nun. Kasi umatras na nga yung iba. Trillanes, talagang, ewan ko sa'yo, sino ba abogado
mo si Claire Castro? Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang social media personality. Ay, sino yun? Si Banat Bay at TV host na si The Oliver. Ba't sila lang ang TV host? Ako hindi. Social media personality lang ako. TV host na si Oliver Cristobal. Uy, yung kapatid ko, congratulations. May kaso ka na rin. Master Judea, uy, congratulations. At RJ Piodina. Naku po, paring RJ, meron ka na rin. Madaya dito si Jack eh. Hindi siya umatin dito eh. Ayaw madagdagan eh. Na sila umano yung nagpapakalat na malisyosong akusasyon ng grupo. Kami nga lang yung nagtanong eh. Hindi, isipin mo ha, if there is a malice, this is how stupid this kind of accusation. Kung may malice, dapat hindi tinatanong. Kasi naalala ko yung mga tanong ko dun eh. Tinanong ko pa nga, ito nga. Banat Bay, wag syunga. Anong malis-malis pinagsasabi mo? At anong sabi mong naalala mo yung mga tanong mo? Bakit? Behind the camera, alam ba namin na kinausap nyo yan bago nyo interviewin? Alam ba namin na binibriefing nyo yan bago nyo pasabihin? 'Di ba? Sa madaling salita, kung mag-interview kayo, wag one-sided. Kung halimbawa, in-interview nyo yung nag-akusa, bukas, interviewin nyo yung inakusahan. Para mahuhulog na fair interview lang kayo. Wala kayong kinalaman dun. 'Di ba? Kasi nga 'di ba sa Q&A sa Showtime, the views and opinions of the candidate do not reflect to the views and opinions of the host, the show, the management and the network. 'Di ba may ganun? Alam mo na, Banat Bay. Tapos sasabihin mo, anong malis doon? Alam ko naman yung mga interview ko, naalala ko pa. Naalala mo nga, sa laki ba naman ng ulo mo, hindi mo maalala? At saka imposible hindi mo maalala, scripted yun eh. Binibriefing nyo yun, bago nyo pasalitain, kinakausap nyo na yan. Kayo-kayo lang naman eh. Di ba? Kaya ka nakasuhan kasi nga, unfair. Bias ang tawag doon. Malis-malis ka pang nalalaman. Diyos ko naman, Banat Bay. Halatado ka na DDS. Halatado ka na noon pa man kalaban mo na si Trillanes. Halatado pa na tuta ka ni Sarah. Tapos sasabihin mo kung may malis man doon, bakit ako kinasuhan? Tanga. Nag-akusa ang 18 Marines, pinalabas nyo ang mga sinasabi nila. Kahihiyan ni Trillanes yun. Para mawala yung kahihiyan ni Trillanes at hindi kayo masangkot dyan sa pag-interview na yan at hindi kayo madawit, dapat in-interview nyo rin si Trillanes. Ngayon, bakit hindi mo interviewin si Trillanes? Kasi nga ayaw mo. 'Di ba? Napaka-simple na yun. Napakadami namang pangalan ng politiko doon sa affidavit ng 18 Marines pero puro lang Trillanes. 'Di ba? Halatadong malis yun. Doon pa nga lang napakadaming pangalan doon ng 18 Marines na kanilang affidavit na mga politiko na nasa townhouse. Maleta. Bakit halos buong isang oras puro Trillanes? Tapos sasabihin mo saan doon yung malis? Gagawin mo pang tanga yung tao eh. Tandaan mo, Banat Bay, hindi lang kayong may utak. Bobo kayo, tandaan nyo yan. 'Di ba? Tapos yung kabubuhan ninyo, ipapalaganap nyo pa. So anong gusto nyo mangyari? Paniwalaan namin kayo? Kasi kami ang mali, kayo ang tama? Seryoso, totoo ba yung sinabi ni Pangulong Duterte na pumitik sila, mga tinidor, kutsara? Tinanong ko pa nga, ano sagot nila? Hindi po yun totoo. Doon pa lang makikita mo ng walang malis. Pwede naming ikat yun, pero inilabas po yun. Tinanong din natin kung ano. Kaya nga inilabas nyo yon para sabihin na hindi kayo pro 18 Marines. Para pang alibay. Diyos ko naman, Banat Bay, gagawin mo pang tanga. Banat Bay, wag na tayo magtangahan, oy. Kaya nga sinadya mo na pinitik. Para ang sabihin ng tao, Diyos ko, Banat Bay, tigil-tigilan mo nga ako. Content creator ka, content creator ako. Alam ko yung script na binabasa ko at binabasa mo. 'Di ba? Hindi lang din kayo ang vlogger, Banat Bay. Tandaan nyo, hindi porkit nandyan kayo sa posisyon na yan, kayo lang ang may utak. Mas malamang ang utak namin kaysa sa inyo. Yeah. Bakit? Behind the camera, alam ba namin kung paano nyo briefing yan? Behind the camera, alam ba namin kung paano nyo turuan yan? Kaya hindi mawala sa isipan ng tao na scripted yan lahat. Kasi kung hindi yan scripted, bakit sila lang in-interview? Bakit hindi si Trillanes? Di sana in-interview nyo si Erwin Tulfo, si Chis Escudero, at saka si
Ligarda na nakatanggap din ng maleta. Ba't hindi nyo in-interview? Dapat nga, kasuhan kayo ng tatlo eh. Erwin Tulfo, Ligarda at Chis Escudero. Dapat nga, kasuhan kayo dyan eh. Bakit? In-interview nyo sila. May pahintulot sa kanila. Pero yun bang mga sinasabi ng mga 18 Marines, may pahintulot ba kayo? Bago ba kayo nag-umpisa, nilagay nyo ba? Lahat po ng mga makapanood dito, especially yung mga personalidad na kanilang sasabihin, wala pong kinalaman ang istasyong ito. Wala pong kinalaman ang mga nag-i-interview. Wala nga kayong ganun eh. Di ba? Buti pa nga ang lata ng sardinas nakalagay doon kung kailan ma-expired. Kailan ginawa. Kayo, basta lang naka-interview, tapos. Di ba? Ganun yun. Kasi kayo, kahit lantaran na nadidiis kayo, itatanggi nyo pa. Si Kati Binag, hindi ako DDS, pero kada may programa na against kay Marcos, nandun siya. Si Malutikia, hindi ako DDS, pero kada may problema, binabanatan si Marcos. Kinampihan si Sara. Sino pa? Si Guanzon, hindi ako DDS, pero kapag si Inday Sara ang nanalo, maganda ang ating bansa. Yun si Marcos, bangag, ngiwi. Tapos hindi DDS. Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Hindi kami DDS. Pero pagdating sa ina-idol at iboboto, Sara kami. So once naging supporter ka ni Sara, DDS ka na. Diba? Alam nyo kung bakit itong mga ito, ayaw nila aminin na DDS sila? Kasi nakakahiya naman kasi pag sinabing DDS ka, tapos may mga kapwa kang bobo. Diba? Yun ang totoo mga kababayan. Kaya nga itong mga abogado na sumapi kay Sara, sumuporta kay Sara, sabihin lang hindi sila DDS. Itong mga personalidad, mga politiko, hindi kami DDS. Bakit? Nakakahiya kasi aminin mong DDS ka, tas ang daming DDS na bobo. Ang daming DDS na fake news. Diba? Kaya ang lagi nilang irason, ang kanilang defense mechanism, hindi kami DDS. Bakit? Nakakahiya kasi aminin DDS, tapos ang daming DDS na bobo. Yun naman totoo mga kababayan. Kaya napansin ninyo yung mga personality dyan, yung mga vloggers, yung mga politicians, mga lawyers, hindi kami DDS. Kasi bakit? Kapag inamin mong DDS ka, kapag may lumabas na fake news, katulad yan, Brunei, nagpadala ng gasolina sa Davao, tapos kinumpirma ng Davao, hindi totoo. Tapos aminin mo, DDS ka, tapos yung kapwa mo DDS, nagpakalat ng fake news, di fake news ka rin. Diba? Kasi may kasabihan nga tayo mga kababayan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. 4 kayo magkakaibigan. Yung 3 adik, ikaw hindi. Anong tawag sa'yo? Adik na rin. Pero itatanggi niya yan. Hindi ko kaibigan yan. Kilala ko lang. Pero kayo laging nagkakasama. 4 kayo magkakaibigan. Yung 3 adik, ikaw hindi. Pero anong tawag sa'yo? Adik na rin. Pero itatanggi mo, hindi ko kaibigan yan, kaibigan ko lang. Hindi ko kaibigan yan, kaibigan ko lang. Kasi ayaw niyang madamay pagiging adik. Di ba? Yan ang mahirap sa mga DDS. Parang si Tio Moreno, hindi ako kailanman miyembro ng DDS. Sumama lang ako sa kanila kasi sumuporta ako kay Tatay Digong. Pero lagi mong makikita yung mga vlogger ng DDS kasama niya. Di ba? Itinangging DDS para pag nagkaroon ng kapalpakan yung kapwa DDS, hindi sila madamay. Yan ang sakit ng mga DDS. Yan ang sakit ninyo. Itatangging hindi DDS. Diyos ko naman. Ay, nako. Kaya sa totoo lang, banat bay, sino bang hindi nakakilala sa inyo? Uy, kilala ko kayo. Nakasama ko kayo eh. Tanungin ko kayo, do you think mahal niyo talaga si Digong? Do you think mahal niyo talaga si Sara? Subukan niyo nga i-off yung mga monetization ninyo. Subukan niyo nga na gumawa ng panibagong YouTube at Facebook page. YouTube channel at Facebook page na hindi monetize. Tapos magyaw-yaw ka dyan.
Ratatatatat mo si Marcos, birahin mo si Marcos nang hindi ka nakamonetize, gaganahan ka? Subukan mong mag-content na walang kita. Sasabihin mo pa kayang mahal mo si Digong? Tigil-tigilan nyo nga ako, mga DDS. Mamaritis Mos Nihilo po. Alam nyo, kahit ako mismo, aminado ako, hindi ako magpakapagod, mag-content, mag-vlog o mag-live ng ganito, kung hindi ako kumikita. Di ba? Yan ang totoo. Yan ang totoo, mga kababayan. Hindi ako magpakapagod magsalita ng 1 oras, maggastos ng kuryente at wifi kung hindi ako kumikita. Kaya wag niyong sabihin mga DDS na mahal niyo si Digong. Kung wala kang kinikita dyan, hindi ka magpagod. Kaya hayaan niyo na yung isentabi niyo, pasabi-sabi niyo, mahal niyo si Digong, tatay niyo si Digong, potang ina, hindi kinahiya. Hindi nga kayo magkamukha ni Sarah, tapos tawagin mong tatay. Diba? Itabi nyo nga yung mukha ni Basti at mukha mo, ikaw munggo ang ulo mo, si Basti ang haba ng baba. Tapos tawagin mong tatay si Digong, magkamukha kayo. Kaya, sabi ni Porpy Smart, na-miss mo si AC kanina, pinagmumura si Juju at Spencer. Yung mga ganyang tao, mga walang karats, walang mga value. Huwag yun ang pinagbibigkas dito sa aking live yan. Ako nga, biniran yan eh. Diba? Yun ang sagot. Diba? Kaya alam mo kung bakit yung mga kaibigan niya biniran niya? Nga. Walang pera. Nga. Diba? Yan ang totoo. Diba? Tignan nyo mga DDS vlogger. Nagbibirahan na. Bakit? Nga. Walang pera. Kaya niyang awayin yung kaibigan niya para lang kumita. Nga. Diba? Ay, naku. Tigil-tigilan nyo nga ako. Tapos ngayon, BBM siya ng BBM. Dati, solid Sara. Tapos ngayon, si Sara sabihin niya walang kwenta. Tapos si BBM na siya ng BBM. Tigil-tigilan nyo nga ako. Kain suka? Ay, nako. Huwag yung pinagbibigkas yung pangalan yan dito sa aking live. Hindi siya bilong dito. Maliit yan, kulangot lang yan. Tsaka higit sa lahat, kilala ko yung mga yan. Diyos ko. 3 years ko naging kasama yan. Tinuring ko pa mga kapatid yan. Diba? Sino bang hindi nakakilala yan? Yun lang yung aking reaction, mga kababayan. Diba? Ay, nako. Tapos sasabihin ni Banatay, bakit daw siya kinasuhan ni Trillanes? Alin daw yung malis doon? Ano daw problema? Hindi pa ba... Diba? Kilala ng mga kulaong yan. Diba solo? Hindi pa ba halata, Banatbay, na kaya ka nakasuhan? Ikaw ba naman, Diyos ko, napakadami ba naman ng pangalan ng politiko doon sa affidavit ng mga 18 Marines? Tapos yung bibigkasin mo halos buong oras, Trillanes, pinadala ni ganito. Ako din sir, naghati din ako doon kay Trillanes. Tapos yung isa naman, ako din sir, hindi ko nakalimutan sir, 2 kami naghatid. Ako din sir, hindi ko makalimutan yan sir, naghati din kami. Talagang makakasuhan, kaya puro ka Trillanes eh. Kaya, hindi ba halata yun? Kadami-dami nung nakalagay doon na politiko. Tapos puro lang Trillanes. Tapos ang iaalibay mo, yun nga yung pinitik yung mga kutsara tinidor ng tao ni Digong. Sus ko naman, Banatbay. Kahit mo nga murahin si Digong ngayon, hindi ka pa paniwalaan ng mga DDS eh. Kasi bakit? Ang sasabihin ng mga DDS, wala, nagbibiro lang yan si Banatbay. Siyempre, alam niya, mahal na mahal niya si Digong. Diba? Kahit nga sabihin mo, totoo ba si Digong na naputol ang titi kaya hindi na makapagawa ng anak? Sasabihin lang ng DDS, nagbibiro lang yan si Banatbay. Bakit? Sulit Sara yan. Diba?
Tapos sasabihin niyo mastermind si BBM, tapos ay yung content niyo ang usapan buong isang oras, Trillanes. Masana yung mastermind ng si BBM? Mastermind si Marcos sa malita-malita. Tapos yung usapan niyo puro Trillanes. Saan na si BBM doon? Di ba? Kaya lang makasuhan kayo, sakto lang yan. Mastermind si Marcos, pero yung diniliberan si Trillanes. Aba, kaloka. Di ba, mamulait? Naku, sa totoo lang Top Gun, ano yan eh, mautak yan eh. Kapag kaalam ng imbestigahan siya, lilipad ng Japan yan. Yan ang unang liparan niya, Japan. Tapos mag-utos lang yan ng lawyer, papupuntahin niya Ariglo. Ganon yan, ganon ang gawain niya, Banatbay. Kapag alam niyang magigipit na siya, Japan. Tapos magpadala ng lawyer, piyansa. Tigil-tigilan niyo nga ako. So yun lang mga kababayan, yung aking reaction.